Welcome back to my channel, Faceless Raw here, ang inyong host. Maraming salamat sa lahat ng mga umantabay, nagbigay ng komento sa ating comment section, diyan po tayo kumukuha ng kaalaman, at ng mga idea dito po sa ating ginagawang vlogging. Lahat ng inyong mga komento, binabasa po natin yan. I appreciate you. Kayo po ay mahalaga sa akin. Kaya okay lang po mag-comment, magbigay ng mga inyong thoughts, at babasahin po natin yan. Okay? So, last time, napag-usapan po natin yung nangyayaring malawakang sunog diyan sa Southern California at kailangan nila ng panalangin. At sa mga oras na ito, habang nagsasalita po ako at napapanood nyo um, ang video na to at napapanood nyo po ako, of course, ay nagkakaroon pa rin po ng sunog. So kung gusto kong sabihin sa inyo na patuloy po rin po tayong manalangin, patuloy tayong manalangin. Okay, na-stopper na ako. Patuloy tayong manalangin. Alam niyo po, nakaka-break talaga ng heart na makita yung ganitong malawakang pinsala. Ang laki, no? Billions of dollars, yung mga bahay, hindi basta-basta. Yung mga nakatira dyan, syempre, alam naman natin, mga celebrities, mga businessmen, mga buildings dyan, mga bahay dyan, talagang malalaki at uh, ginastusan. Lahat ng yon ay naabo. Lahat ng yon ay nawala. Nakita natin yung mga animals, like horses. Meron pa tayong nakita doon, yung bunny, di ba? Niligtas nila. Meron parang pusa. Meron dong aso na paggalagala lang. Nakaka-break lalo na kapag ikaw ay animal lover. Ako, animal lover ako nung nakita ko yon, talagang, Lord, talagang na-break talaga yung heart ko, no? Kung nandun ako, magbo-volunteer din ako at tutulong ako sa um, pag-apula ng apoy. Kasi hanggang ngayon, hindi pa talaga naaapula, no? At itong continuation ng ating vlogging, ito pala guys, ano, bago magkaroon ng wildfire, sabi nila talagang mala-apocalyptic wildfire. Bakit? Kasi pag nandun ka, talagang hindi mo alam kung saan yung way out. Parang wala ka nang lulusutan. Kaya yung iba, meron pa ako nakita na nasa loob sila ng car, nagpipray sila, no? Sabi nila, Jesus save us, save my family. Nagdadrive yung mother, tapos yung mga anak niya nagiiyakan na, tapos they are praying. Hindi nila sinuong yung hindi nila tinuloy yung journey kasi yung susuongin nila ay talagang puro usok na at napakalaki na ng apoy. So ang ginawa nila, bumalik sila. And it's very dangerous kasi yung mga pagbalik nila, yung mga kasalubong naman nila ng mga sasakyan, ang ano nila, ang problema nila. Kaya hanggang doon lang yung napanood ko ng mga short video clip. So, bago pala itong mala-apocalyptic na video na to, na ano na to, na apoy na to, nasunog na ito, may makikita tayong mala-apocalyptic na mga videos na makikita natin sa social media. At ano yon? Ano yung bago mangyari? Itong controversial na awarding. Ano yung awarding na yon? Ito yung Golden Globe Awards ceremony, no? Nangyari ito bago magkaroon ng mala-apocalyptic wildfire. So nagkaroon muna ng um, awarding and then nagkaroon ng malawakang wildfire. So bakit kaya? Tignan natin, no? Panoorin natin yung video at sabi nila ito daw ay God's wrath and judgment ni Lord sa Southern California because of sa isang joke lang, no? Because of Nikki Glazer. Siya yung host ng program ng awarding. So ito makikita, check ko lang yung ating sound kung meron. Okay, let's play. Acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Oh my God. Guys, eto no, bago tayo magtuloy-tuloy, kung mapapansin natin, sinabi niya na the God of the universe, walang boto, no votes. No? At pinagtawanan nila
maririnig mo din yung maririnig mo din yung tawanan ng mga tao eh. It's it's a pure blasphemy in the name of God. At hindi lang basta God yung sinabi niya, kundi the God of the creator of the universe. And that is Almighty God. Makapangyarihang Diyos. So, sabi ng Bible, God cannot mock. Di ba? So, kung lalaitin natin ang pangalan ng Diyos, babanggitin natin ang pangalan niya, ito ay isang malaking kasalanan. Pero guys, kung papansinin niyo yung weight ng binitawan niya, hindi yun biro. Okay? Kaya, yung binitawan niya yon, nagtawanan sila doon. Naalala ko yung isang Herod, I'm sorry. Hindi siya hero, no? Herod, no, sa Book of Acts, no? Nagmamalaki siya. That's the time na yung move ng Holy Spirit in the Book of Acts ay very strong in the life of the apostles. At itong Herod na to, nagmamalaki siya. Sabi niya, yung mga ganitong mga bagay, ako ang nagpagawa niyan, sabi niya. Ako ang nagmamalaki niya yung mga accomplishments niya, no, sa harap ng kanyang mga senators at sa harap ng kanyang mga ng mga constituents, itong Herod. And then maya-maya may lumabas na uod sa mukha niya, sa katawan niya, sa mata niya, and bigla siyang bumagsak. Dead, namatay, no, patay. Kaya nung naalala ko to, hindi dati kasi pwedeng, bakit ko nasabi yung kay Herod? Kasi hindi siya nagpasalamat sa Diyos. Hindi siya nagpasalamat sa nag-bless sa kanya, sa nagpala sa kanya, sa nagbigay ng ability sa kanya to produce wealth. Ganun din yung ginawa nitong host, si Nikki Glaser. Hindi sila nagpasalamat at yung mga tao na nandoon, nag-second demotion, nagtawanan no? Balikan natin yung video, maririnig niyo yung tawanan. Yan yung unang point, guys, na gusto kong sabihin sa inyo. Pangalawang point, no? Sila ay, ano sabi doon? Godless town. Kung mapapansinin mo, naisip ko agad yung Sodom and Gomorrah. Sa Sodom and Gomorrah, wala na talagang Diyos doon. Kaya yung heart ni God is to put an end in the Old Testament. Talagang wasakin yung Sodom and Gomorrah because of so much talagang grabe yung kalaswaan doon. Nandun na lahat sa Sodom and Gomorrah. So kung mapapansin natin, ang California, doon sa lugar na yon, grabe doon. Di ba, nung nakaraan lang yung mga LGBT, hindi po ako galit sa LGBT, uulitin ko, I'm not mad at LGBT. Pero yung ginawa nila na they mock God, hindi po maganda yon. No? Kinokondemn po natin yun. So, ano ba mapapansin natin? Ganun din yung Sodom and Gomorrah. Walang God doon. At nung sinabi niya, sabi nito ni Nikki Glaser, in what? Sabi doon? Godless town. So ano yun? Sodom and Gomorrah yun eh. Di ba? Tapos, pangatlo, walang boat. Alam nyo ba, nung nagpe-pray, nung kinausap ni Abraham, si God, di ba? Tapos nakipag-bargain siya. Kung merong 50, merong 40 na righteous person doon, wawasakin mo pa ba? Gugunawin po pa ba, Panginoon? Sabi niya. Sabi ni God, hindi. Itong si Abraham, nakipag-bargain siya kay God. Kasi nandun yung kapamangkin niyang si Lot, nasa Sodom and Gomorrah. And then, umabot sa 10. Siguro kung sinabi ni Abraham na kahit ba isa gugunawin mo, gugunawin mo ba? Hindi. Di ba? Hindi talaga gugunawin ni God kung sinabi niyang may isa na nandoon na righteous kasi yung kanyang pamangkin, di ba? So maaring si Lot na lang talaga yung righteous doon kasi kahit yung asawa niya, ang order ni God, wag lilingon pero lumingon, di ba? Naging batong asin. At yung kanyang mga anak, parang nabahira na ng sodomites and yung spirit nila, no? Hay nako. Kaya nung sinabi niya godless town, naalala ko talaga yung Sodom and Gomorrah. So yan yung yung gusto nating sabihin dito, guys. Kaya panoorin ulit natin itong video bago tayo magbigay ulit ng komento. Okay, balikan natin yung video, guys. Check lang muna natin dito sa ating computer kung nakuha natin yung sound. Kasi minsan, hindi natin nalalagay. Okay. Ito na yung sumunod, na nangyari, no? Ayan na guys, yung sumunod na nangyari. After 48 hours, after 2 days,
nagpasalamat sa Panginoon, walang nakuhang boat. Ito na yung nangyari. Nagkaroon ng apocalyptic wildfire sa First half, California. and the acceptance speeches have been on fire. Ulitin natin. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. See? Di ba? Walang nagpasalamat. Kung may isang, eto naisip ko lang to, no? Kasi naisip na natin yung Sodom and Gomorrah. Kung meron dyan nagpasalamat kahit isa lang, merong righteous, di ba? Na bumoto. Walang bumoto kay God. In other words, tama nga itong sinabi nito ni Nikki Glaser, godless town. Sabihin niya. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, won. All right. No surprise in this godless town. Di ba? Any godless town, Sodom and Gomorrah lang yun, guys eh. Kaya habang ang ang California. Tapos biglang tumawa. After 2 days, eto na. Ayan na. I'm sorry. Ayan na yung sumunod. Kaya nga sabi dito ni itong video na credited nagsabi na in-abuse na so i-follow po natin siya sa Brother Rogelio Ramos. Sa napakagandang napanood ko. Marami pong gumawa nito pero siya yung nakita kong masarap na pag-usapan natin na video. Okay guys, so yan po yung nais kong ibahagi sa inyo. Ano masasabi natin? Dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Yung boto natin sa Panginoon lang. yung loyalty natin, yung ating faithfulness. Pangalawa, dapat may God tayo. Huwag tayong sabihin, wala naman Diyos. Hindi yung totoo. Di ba? I-worship natin si God. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Dapat may God tayo sa ating mga puso. Di ba? At yun yung mga gusto kong sabihin sa atin, sa atin guys, no? At talaga sa mundong ito, we are living in uncertainties. Hindi natin alam, no? Very crucial yung mga nangyayari sa paligid natin. Ano yung gagawin natin? Okay? So, check ko lang dito sa aking copy, guys, kung meron pa akong hindi na sabi. Okay. Pwede naman magbiro, pwedeng mag-joke, pero pagdating kay God, huwag natin gagawin yun because it's blasphemy. Okay? Huwag natin gayahin yung mga naging successful at nakalimot sa Panginoon. Okay? Huwag nating kagayahin yung mga from rags to riches. Nung mahirap ka pa lang, talagang todo prayer mo. Pero nung nadamitan ka, nagkaroon ka na ng pera sa bangko, nagkaroon ka na ng ari-arian, bagong bahay, bagong kotse, nakalimutan mo na ang Diyos. Huwag. Dapat habang kumakapal ang bulsa, nagkakaroon tayo ng maraming storehouses, ari-arian, mga sasakyan, mga kaibigan, malaki yung pangalan natin, i-acknowledge natin si Lord. Let God be glorified in our lives. Ito po si Faceless Raw. Maraming salamat po. Kita-kita muli tayo sa susunod at panibago nating episode dito lamang sa ating channel. At shout nga pala kay Ate Lovely J. Ate Lovely, kay Ate Christina. Sino ba yung mga nag-comment sa ating comment section? Si Sis Mitch, no? And si... Sino po ba? Forgive me kung hindi ko na maalala. Pero shout out sa lahat. Siyempre si Utol Jane. Yan. Yung mga nag-comment sa ating comment section. So God bless guys. At salamat siyempre sa aking may bahay, ang aking better half si Lady Len na laging nakaantabay at kaagapay at tumutulong dito sa ating vlogging. Kaya maraming salamat po. God bless. Bye!